Inflation rate ng bansa sa buwan ng Hulyo ating pag-uusapan kasama si Ma'am Rachel C. Lacsa, Assistant National Statistician ng Economic Sector Statistics Office. Ma'am Rachel, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Sir Joshua, Sec Weng, and Yusek Aboy. Magandang tanghali po sa lahat ng mga nakikinig. Ma'am, thank you for joining us. Bumagal pa po ang inflation rate sa bansa nitong Hulyo. Batay po sa inyong datos, nakikita po ba natin ang pababang trend ng inflation? Anong items or contributors po ang nakikitang pababa na ang trend at ano din po yung mga at risk? Yes po, tama po yun, Sir Joshua. Ang ating pong headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ngayong Hulyo 2026 ay bumagal po sa antas na 6.2% kumpara noong Hunyo 2022 na 6.4%. Ang mga pangunahing naging dahilan po ng pagbaba ng ating antas ng inflation ngayong nitong Hulyo 2026 ay una po yung ating pong transport, presyo ng mga produkto sa transport, particular po yung ating gasolina. Bumagal po yung ating inflation rate sa antas sa 34.1%. Galing po ito sa 39.2% noong June 2026 po. Gayun din po yung ating passenger transport by road. Bumagal din po sa 5.3% yung ating inflation rate. Particular po dito yung pamasahe sa tricycle. At bukod po sa transport, bumagal din po yung ating inflation sa education services. Ito po yung mga tuition fee. Ganun din po ang ating inflation for restaurants and accommodation services. Naitala po ito sa 6.8% from 7% inflation rate noong June 2026. So ito po yung tatlo out of 13 commodity groups na nakita po natin na bumagal yung pagtaas po ng ating inflation rate. So, Ma'am Rachel, alin sa mga pangunahing bilihin at serbisyo yung may pinakamalaking pagtaas sa presyo? Sa ngayon po, ang nakikita po natin na mataas po yung presyo, ibig sabihin malaki po ang pagtaas o yung double digit po kasi yung ating inflation rate sa transport. Ibig sabihin po, meron pa rin inflation rate o meron pa rin pagtaas ng presyo, though mas mabagal kumpara noong Hunyo o noong June 2026. So, transport po, alam naman po natin yung conflict sa Middle East at nag-epekto po ito ng mga pagtaas ng presyo sa ating pong mga produktong petroleum. But again, pababa na po ito kumpara na nakaraang buwan. But still, ito pa rin po yung pinakamataas na inflation rates among po sa ating 13 commodity groups. Ma'am Rachel, ito gusto ko na malaman to para alam namin sa kami lilipat. Ano mga rehiyon ang mga pinakamataas at pinakamababang inflation rate? At may dahilan ba dito bakit mataas at saka mababa yung inflation rate sa bawat rehiyon? Opo. Ang ating pong pinakamababang inflation po, naitala po actually, kung isasama po natin ang National Capital Region, ay ang dito po sa National Capital Region o 4.4%. No, ang pinakamataas naman po ay naitala sa Region 7 or sa Central Visayas na may 8.7% inflation rate po. Out of the 18 regions. Kung hindi naman po natin isasama ang National Capital Region, ang pinakamababang inflation rate po ay naitala sa Negros Island Region or 5.6% inflation rate. Nagkakaiba-iba po yung level o yung antas ng inflation sa bawat rehiyon dahil magkakaiba po yung produkto at serbisyo na minomonitor po natin sa bawat rehiyon. Nakadepende po kasi yon yung tinatawag po natin na market basket. Dito po nakapaloob yung mga produkto at serbisyo na kinokonsumo sa bawat probinsya, sa bawat rehiyon po. So iba-iba po yung market basket ng bawat rehiyon, ng bawat probinsya, yung kinukuhaan natin ng presyo at doon po tayo, yung presyo po na yun po yung ating basihan sa pag-compute naman po ng consumer price index at ng inflation rate po. So kaya po magkakaiba, ibig sabihin, baka yung kinokonsumo sa rehiyon na ito ay mataas ang presyo pero hindi kinokonsumo yon doon sa isang rehiyon na mababa ang presyo. So ganun po. Iba-iba po yung level ng consumption sa bawat produkto at serbisyo. Alright. Ma'am, para po mas maintindihan din po ng ating mga kababayan, paano po ba nakakaapekto ang presyo ng pagkain, kuryente, langis at pamasahe sa inflation po? Opo, thank you Sir Joshua. Kagaya po ng nabanggit ko, ang inflation rate po kasi ay year-on-year growth rate ng ating tinatawag na Consumer Price Index o CPI. Yung ating pong CPI, ito po yung sumusukat sa pagbabago ng presyo
ng mga produkto at serbisyo sa bansa na kinukonsumo po ng ating mga kababayan o nating mga Pilipino. So, kinukuhaan po namin ng datos yung mga produkto at serbisyo na yon na kinukonsumo po natin, particularly yung presyo po, no? At kinukumpara po namin yung presyo na yon doon sa presyo doon sa base year o doon sa for our currently 2018 po yun. So, minomonitor po namin gaano nakalayo yung presyo ngayon sa kasalukuyang buwan kumpara sa presyo nung 2018. And then yung inflation rate naman po, gaano nakalayo yung pagtaas ng presyo ngayong buwan ng Hulyo 2026 kumpara nung Hulyo 2025. So yung same period of the last year po. So syempre po kapag tumaas ang presyo ng pagkain, langis o pamasahe, makaka-apekto po yun sa ating inflation rate. Tataas din po. No? Especially kung saang grupo po sila nakabilang. Okay, ma'am, ano naman po yung pinapakita ng datos tungkol sa epekto ng inflation sa karaniwang pamilyang Pilipino? Yes po, Asset Queng. Kagaya po na nabanggit ko, ang ating pong headline inflation rate ay nasa antas na 6.2. Bumagal po ito, bumaba kumpara noong Hulyo na 6.4%. But still positive po ito, ibig sabihin may pagtaas pa din ang presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. So apektado po syempre ang mga Pilipino, tayo pong lahat, kasi lahat naman po tayo ay nagkokonsumo. So mas lumalaki po yung gastusin ng pangkaraniwang pamilyang Pilipino dahil mas mataas yung presyo. So Ma'am Rachel, ano naman po yung mga indicators na dapat namin bantayan sa mga susunod na buwan batay sa mga kasalukuyang datos natin? Yes po, Yusek. Ang pinakamalaki po kasing weights na tinatawag o yung ambag sa pag-compute po natin sa ating pong inflation rate o sa ating pong CPI ay yung una po yung sa ngayon transport po talaga yung malaking effect kagaya po na nabanggit ko kanina. Kailangan pa din po talaga i-monitor yung ating presyo ng mga produktong petrolyo, no, especially with the conflict in the Middle East. At syempre po pag tumaas ang presyo ng petrolyo, affected po yung ating food. Dahil, of course, kailangan ng gasolina to transport our food products. At ganoon din po, affected din po yung isa sa malaki din po yung impact sa ating inflation rate, yung restaurants and accommodation services. Particularly po yung mga pagkain sa karinderya. Siyempre po, kung mahal ang food, mahal ang presyo ng mga pagkain, mahal din po yung magiging presyo ng mga lutong pagkain na sinaserve sa restaurant at sa mga karinderya po. At ganoon din, malaki din po kasi yung weights ng ating electricity, no, sa inflation. So, kailangan din po ma-monitor yung electricity rates po. Ma'am, maliban po dyan sa mga nabanggit po ninyo na factors mula po sa inyong monitoring, meron pa po bang ibang seasonal factors na maaari maka-apekto sa inflation sa mga susunod na buwan? Yes po, Sir Joshua, kagaya po ng naibalita ni Sequeng kanina, meron po tayong bagyo ngayon, yung bagyong Maymay. Ang bagyo po ay talaga namang most of the time nakikita po natin yung epekto sa ating inflation rate dahil pag may bagyo po, naapektuhan yung ating mga pagkain, yung mga pananim, at kapag po naapektuhan ang ating food supply, tataas din po ang presyo sa mga pamilihan po. So yun po yung seasonal factor na maaaring maka-affect po sa inflation natin for the coming months. Okay, ma'am, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga dinadaanan ngayon ng bagyo. Sige po, salamat po sa pakikinig. Ang PSA po ay patuloy na ng aming mandato sa pagkolekta ng mga tamang datos para magsilbing gabay po ng ating mga leaders na gumagawa ng polisiya at programa para sa ating mga kababayan. Mag-ingat po tayong lahat. Magandang hapon po ulit. Maraming pong salamat sa inyong oras, Ma'am Rachel Lacsa, ang Assistant National Statistician ng Economic Sector ng Statistics Office. Maraming salamat po. Good afternoon po. Thank you, ma'am. Good afternoon po.